Hi guys! Welcome again sa ating YouTube channel. So for today's video naman is ano nga ba yung mga kailangan mong i-prepare na mga papeles pag magta-travel ka abroad. So tara, tignan natin. I-share ko sa inyo kung ano yung mga papers na dinala ko nung papunta kami ng Taiwan. So nakalagay siya dito. Ayan siya, lahat siya. As in lahat to. Ewan ko kung ilang kilo to. Siguro may 1 kilo to. Meron ba? Siguro may mga 1 kilo to. So, halos lahat ng... So, hindi man natin anuhin. Lahat tayo, bago mag-travel abroad, is nanonood tayo ng mga possible na mga papers na hahanapin sa atin ng immigration officer. So, lahat yun, dinala ko na. Mga possible papers na pwedeng hanapin ng IO is dinala ko na para sigurado na makakalipad tayo. And nakalipad naman tayo and walang masyadong hinanap sa atin kahit na dala-dala natin ito lahat. So, ayun. So, tara check natin. Samahan nyo ako kung anong laman ng ating mga documents na dinala nung pa-travel tayo ng abroad. Tara. So, guys, ito yung mga dinala kong documents. So, ayan. Marriage certificate namin ni Daddy. And birth certificate ni Daddy. Yan, baptismal at saka birth certificate ni Kuya Gege. Ayan, ito kay Feliz. Bakit magkasama na sila? Ay, kay Jonah pala to. Yan. Baptismal ni John na Felicity. Yan. Ito, birth certificate ko. Yan, nakaganyan. Tapos, ito yung aming antigen test. Ayan, antigen namin. Yan. Tapos, ito kay Johan. Baptismal niya, birth certificate niya. Ayan, nandyan. Tapos, ito yung ayan. Passport ni Daddy. Passport ni Daddy at saka meron akong hiningi sa kanya na kontrata. Kontrata niya at saka visa niya. Alam ko yung visa niya. Hiningi ko rin sa kanya. Ayan. Payslip ni Daddy. Yan, payslip niya. Tapos, ito yung sa aming TESA. TESA is yung para sa travel tax natin. So, ayan. Para siya sa 2 tao. Nagbayad kami na 600 pesos. Yan. Sa akin at saka kay Johan. Tag 300 kami isa. Tapos, meron tayong oops. Ayan, barangay clearance. Tapos, sa bangko. Ayan, bank certificate. Tapos, meron tayong, iyan yung ticket natin. Ayan yung ticket natin. Balikan. Tapos, yung mga previous na contract ni Daddy sa trabaho. Tapos, ito yung accommodation request for family. Ito. Bali, ito. Ayan. Yan, may pirma ni Daddy, tsaka pirma nung kanyang company na doon kami mag-i-stay sa company habang nandun kami sa Taiwan. So, ayan. Hiningi ko yan kay Daddy and DHL yan nung boss niya. Yung boss niya mismo yung nagpadala dito sa Pilipinas. So, indicated dyan, yun nga, dahil yung accommodation namin is dun mismo sa may company nila Daddy, naka-indicate dyan yung address, pangalan ni Daddy, pangalan ng may-ari ng kumpanya, address ng company, and ayan, na pinapayagan ng boss ni Daddy na doon kami tumira habang nasa Taiwan, ng yung petsa ng dating at saka kung hanggang kailan mag-i-stay. So, ayun. Tapos, meron tayong affidavit of support na katunayan na si Daddy ang magsusupport sa amin sa Taiwan habang nandun kami. So, same din doon sa isa. May pirma ni Daddy and may pirma ng company. Tapos, dala ko yung mga diploma ko, mga class card,
Tapos, business, permit, certification ni daddy. Yan, lahat dala ko yan. Ayan, SSS, certification ng mga previous na trabaho ko din. Passbook namin. Ayan, PhilHealth tsaka BIR, dala-dala ko. Tapos, dead of sale ng bahay namin. Graduation picture. Yan. Yun lahat yung mga dala kong papel. Lahat yan dinala ko para in case na hanapin, mga ID ng bata, mga ID ni Stan na nag-aaral siya, national ID ni Daddy, ayan, nasa akin din. So, ayun lang. So, ayun lang. So, make sure lang na pag magta-travel kayo is dala nyo din lahat ng mga posibleng papel na hanapin sa inyo, no? So, bali yung pina-DHL ng boss ni Daddy na papers is parang parang 3 days lang yata yun inabot. Wala mang 1 linggo nung pinadala via DHL. So, yun yung mga papers na pin-repair ko nung aalis kami ng Pilipinas. So, ayun guys. So, thank you for watching guys and see you sa aming next vlog. Bye! Thank you so much!